Guys, good morning. So, dahil magandang umaga ngayon, try natin ngayon magkabit ng in-order natin sa Shopee. Ito yung Motowolf mobile phone holder. So, first time natin magka-motor. So, siyempre ito yung una natin kakabit since medyo nalilito tayo kung saan tayo pupunta or need natin ng navigation. So ito talaga yung kailangan ko. So try natin ikabit dito sa Honda Journey natin. So ito siya guys. Na-order ko siya sa Shopee for as low as 300 plus lang. Ito ata yung version 3 ng Motowolf. Hindi ko lang sure. So dito natin siya ikakabit. Mamaya check natin, magdi-DIY lang tayo kung paano siya ikabit dito sa ating Honda Giorno. Hi ka muna, Sky. Hi. Ikaw magkabit. Mukhang madali naman siya ikabit. Siguro tatanggalin lang natin to. Itong goma. Ayan, may dalawa siyang nut. Maluwag. Ayan, siguro ano to, 14 or 15 wrench. Okay, Bisoy. Dami kalat. Size 14. 15. Try natin. Ito size 14. Siya 14. Sa size 14 na siya. So baklasin na natin. Ikutin lang natin siya. Muna tanggalin muna natin. So guys, ayan yung itsura niya pag tinanggal niya na yung side mirror. Dalawa yung nut niya, I think. Feeling ko kailangan natin tanggalin tong isa using 14 wrench. So ito guys, binaklas ko siya using 14 wrench. So dito natin ikakabit yung itong nabili nating Motowolf. So guys, para may kabit natin, pasok muna natin itong pinaka-nut niya dito sa Motowolf. Then yan, magkakabit lang natin siya. Medyo mahirap lang, isang kamay lang gamit ko. Ayan siya guys. Kita ba? Ayan. Higpitan lang natin ito. Gamit din yung 14 wrench. Tamang higpit lang para hindi siya mag-lost thread. Then tsaka natin ito ibabalik, itong side mirror. Okay.
guys, ayan, papantayin lang natin siya. Ayan, kung makikita niya. Higpitan lang natin tong dalawang wrench para mag-lock na siya. Ganun na siya kadali. Using 14. Tayo natin higpitan. Tapos guys, papantayin lang natin siya. Kailangan dapat pantay. Pantay ba? Wala naman siyang pantay. Tsaka hihigpit na natin siya. Yeah. Ayan. Tsaka natin kakabit to. Ibabalik tong goma. Ayan guys, finished product natin. Okay naman. Huwag lang mawala. Medyo makarang lang tong goma niya pero pwede na rin. So guys, ganun lang kadali magkabit itong mobile phone holder na na-order natin sa Shopee. Mura lang, nasa 360 lang ata ito. So ito nga pala ang ating Honda Giorno Plus color matte black na bagong bago, wala pang plaka. So tambay lang muna siya dito sa bahay. So kaya naman natin siya binili dahil medyo malakas yung gas consumption natin dito sa itong sasakyan natin. Medyo nahirapan tayo pumasok sa trabaho kasi sobrang traffic dito sa Caloocan. Palabas pa lang ng Caloocan, parang ano na isa't kalahating oras papuntang EDSA. So kaya gumawa tayo ng way para makatipid tayo sa gas. Ayan, gumawa tayo ng motor. Tsaka nagustuhan ko dito is very classic yung style niya. Pero may pagka-modern na siya. All stock lang siya guys. So hindi pa natin iniisip kung ano yung i-upgrades natin or ano ilalagay natin. Siyempre unahin muna natin yung magkaroon to ng plaka at saka papel. So bukod din sa phone holder, bumili din pala tayo ng Motowolf na cover para dito kay Gio. Para hindi siya maulanan. So ayan siya. Mamaya kakabit natin. So nabili ko siya sa E. Rodriguez sa may Honda Guanzon. Ayan. So ito papakita ko sa inyo. Napakita ko sa inyo kung paano ko siya binili and paano ko siya inuwi. So dito natin siya nabili sa may Honda Guanzon, sa may E-Rod, and may libre siyang helmet. Ngayon pinaklas na ni Kuya yung harap para may kabit na yung battery niya. Kasi once na bumili ka is hindi pa connected yung battery terminal. And na-demo na rin niya sa akin kung paano siya gamitin. Siyempre hindi mawawala yung picture taking for remembrance din. And mawawin mo na yung malaking susi. And ayan, ready na tayo umuwi. And dumaan mo tayong gas station kasi 1 liter lang yung libre niya. And nagpa-full tank na rin tayo sa Shell. And test drive natin pa uwi. Isa rin sa dahilan kung bakit ko siya binili is yung average ng gas consumption niya is umaabot ng 47 km per liter. So sobrang tipid niya kesa sa kotse na umabot lang ng 7 km per liter for city driving. So sobrang lakas talaga niya sa gas. And medyo mahirap lang siya makuha ngayon or bilhin ngayon sa mga kasa kasi yung iba for reservation, yung iba naman hindi available yung lahat ng kulay. Kaya naghanap tayo sa online and ito nga nakita natin yung sa
Honda Guanzon sa may E. Rodriguez. Actually, white talaga ang first choice ko, pero black na lang yung available. At yan yung free helmet, medyo maliit lang sa akin tignan. Siyempre, dumaan na rin tayo sa mall para bumili ng bagong helmet dahil medyo maliit yung binigay sa akin free helmet. And kinuha natin yung large. Tsaka siyempre yung babagay dun sa motor natin. Ito yung classic helmet na tinatawag nila. And ito yung nakita kong available sa mall, yung Rook helmet. Siyempre bagay sa kulay. So guys, hanggang dito na lang. Abangan niyo yung mga next vlog ko dito kay Gio sa mga naka Honda Journey dyan. Try natin kung ano pa yung mga mababago sa kanya. So syempre, stay muna natin siyang stock para iwas gastos muna tayo. So ito siya. Kung nagustuhan niyo yung video, subscribe niyo ako dito sa YouTube channel ko. And follow niyo na rin ako. Peace.